Oh, ito yung pinaka-latest. Sam Versosa, Sian Gaza, Pebbles Cunanan, Makagago at iba pang nagpapakalat ng libelous statement para sila si Yorme noong mga nakaraan maharap sa patong-patong na kaso. Tay, napapansin nyo ba? Nagpapalikan na naman ang mga tolongge sa Maynila. Nagkalat na naman ang kriminal. Snatcher, holdupper, solving boy. Balik na ako. Yan na. Kaya na, nag-warning na ulit. Masamang chemical yan. Tigil rolling. Rolling na. Do you say that? Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isyu ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, isyu ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan, para sa bayan. Alright, magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayong. Nagbabalik po ang Joe Malone TV para sa isyu ng bayan nating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Today is May 17, araw ng Sabado dito sa Pilipinas. Kaya naman, welcome kayong lahat dito sa Joe Malone TV, okay? I-shoutout muna natin lahat ng mga members natin dito sa Joe Malone TV. Siyempre si Ma'am Queen O, Sir Larry, Milagros Chan, Lorna Tobera, Florina Dacumos, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manik Sangko, pati rin si JU Production. Maraming salamat po. Meron po tayong joint membership dyan mga kayon ha. At maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa akin. Paki-subscribe na lang, paki-double check kung nakasubscribe na kayo dito sa atin sa Joe Malone TV. Kung hindi pa naman paki-subscribe na lang po. Paki-click yung subscribe, saka yung bell icon, tapos paset sa all. Lalabas dyan yung all para lagi kayo updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Tapos, meron tayong dalawang channel na extra dito, When Tito Talks. Ito yung pinag-uusapan natin, out of politics, anything under the sun. Yan, nandiyan dyan sa When Tito Talks. Diskarte, diploma, yung mga problema nyo sa asawa nyo. Yan, kung may problema kayo na gusto nyo i-share, palalain natin. Diyan yung makikita. Tapos yung Tito Jom, dito ng ina mo, pagka mahilig ka sa food vlog, mga street food, Filipino food, etc., Indian food, di ba? Anli Sisling, Bulalo, Mami Pares, Maming Gala, mura na, marami pa. Andiyan yung matatagpuan yan. Okay? Maraming salamat ha. Paki-subscribe na lang yung mga channel natin. Ito na. Ito yung pinaka-latest. Sam Versosa, Sian Gaza, Pebbles Cunanan, Makagago at iba pang nagpapakalat ng libelous statement para sila si Yorme noong mga nakaraan maharap sa patong-patong na kaso? Question mark. Dami yan Diba? Marami yan. Kung madalas ka nanonood sa akin dito, makikita mo kung sino yung mga pilit natin na, alam mo yun, pinagtatanggol kasi natin si Yorme kasi alam natin na itong taong to, malakas ang political will na ito. Diba? Ang tanging binabato lang nila dito, binenta yung ganito, umutang nung ganyan. Doon lang sila umiikot. Tignan nyo, pigain nyo maigi, laliman nyo yung pangunawa nyo. Makikita nyo, ang pinopoint out lang lagi nila, binenta lubog na sa Maynila, lubog na sa utang ang Maynila. Diba? Binenta yung ganito, binenta yung ganyan. Yung in fact naman, hindi naman naibenta yung sinasabi nila.
Yung iba nakatayo pa rin, di ba? Yung iba naman na nabenta, meron naman explanation dyan at makikita nyo yan na hindi pa nga si Yorme Isko Moreno ang nagpaliwanag. Si Mayor Hani pa nagpaliwanag sa utang sa Divisoria. Kasi nung mga time na yon, Vice Mayor siya, parang sinisisi si Yorme, bakit daw binenta, pinaliwanag mismo ni Hani Lacuna yung statement na yon kung bakit binenta. Kasi yung Divisoria, actually lupa yun eh. Lupa yung binenta eh. Ang dami kasi nagsasabi dyan, binenta raw yung Divisoria. Walang street na Divisoria sa Maynila. Ang tawag lang nila dyan, Divisoria, pero walang street yan. Meron Divisoria Mall. At ang binenta doon yung lupa kasi hindi na napapakinabang. Parang ano siya, underutility. Basta ba ganon? Basta hindi na siya napapakinabangan ng City Hall ng Maynila. Pinaliwanag na ni Yorme, pinaliwanag yan ni Halil Lacuna, dyan yan. So ito yung mga kaso. Ito si Makagago, grabe rin yung banat dito. Ito rin si Pebbles. Si Sian Gasa, nakisingit din. Alam mo naman yan si Sian Gasa, chismosa yan eh. Kalalaking tao, yan ang chismosa. Si Makagago naman, mahilig mag-dis. So nabubuhay sila ng ganyan. Hindi hindi na reaction yung sinasabi nila. Bagkos talagang paninirang puri. Yan. Kasi binenta raw yung ganito. Yan lang yung kaya nilang iikot kay Yorme. Okay? Noong mga nakaraang araw, sa bilyonaryo, kahapon ba o isang araw, nagbitaw si Yorme Isko Moreno, nag-warning baga si Yorme Isko Moreno kay Joel Chua. Rekta na pagka gumawa ng kabalustugan, talagang haharapin siya ni Isko Moreno. Dahil lang sabi pa nga ni Isko Moreno, ang tatapang niya sa Quadcom. Di ba? Yun, ang baksik ng mata ni Yorme Isko Moreno. Halatang meron kasi sinabi si Chihuahua, si Joel Chua, congressman ng District 3, kay Yorme Isko Moreno, na talagang hindi mo nga daw kayang kainin. Hindi mo rin kayang nguyain sa sobrang bigat. So, kung ano man yun, sila nakakaalam. Pero nagsaliksik tayo eh. Nagsaliksik tayo, tingnan natin kung mababanggit dito yan. Ito yung kasamaan din natin nito, si Busilak Diary. Walang problema rito. Mga Iskonian vlogger ito, kasama na ako dyan. Kung lagi ka nanonood sa akin, malamang alam mo na kung sino talaga yung mga pinagtatanggol natin dito. Panoorin natin. Saglit lang, total kwentuhan lang to. Kung ako ay mali, edi mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa niyan eh. Pirmahan yan eh. Maraming pirmahan yan eh. Sino vice mayor ko nun? Ani? Sino majority floor leader nun? Chihuahua. Chihuahua. Bakit ngayon mali? Mali pala. Bakit nyo inaprubahan? Pipirme. Maraming pagdadaanan. Bakit nyo niretifika? Mali pala eh. Bakit binigyan nyo ako ng authority? Chihuahua. Chihuahua. Tay. Real talk lang tayo. Ito ako sa harapan nyo. Inaakusahan nila ako. Utang dito, utang doon. Utang ina niyan. Noong isang buwan, nag-cutting ribbon sila ng San Sebastian Residence at Pedro Hill Residence. Nag-cutting ribbon sila kasama si Chihuahua. Ang sabi nila, sila daw ang may gawa noon ng housing na yon. Wow! Ngayon, sila may gawa. Nung pinambili, yung pinampagawa, inutang ko, ako ang may kasalanan. Si Yorme nagpagawa nun. Ang daming pinagawa ni Yorme ng mga building, eskwelahan, residences, mga pabahay. Kasi nga umutang eh. Aminado, umutang. Yung pinagkautangan, yun ang pinagpagawa. Ilan yung mga pinagawa? Baka para lang sa mga hindi nakakaalam, ha? Baka sabihin kasi paulit-ulit. Pero ganun talaga, kailangan paulit-ulit para mas maintindihan. Di ba, nung college tayo, bago mag-exam, paulit-ulit natin minememorize para maisagot natin. Ganun talaga. Kasi pag isang beses, dalawang beses lang dadaan sa utak mo, sa short term lang mapupunta yan, makakalimutan mo din yan. Kailangan ma-push ni short term memory doon sa long term memory. Pasensya na, psychology kasi. Okay, ganito yan. Ito yung mga pinagawa niya. San Sebastian Residences. San Lazaro Residences. Dalawa na. Pedro Hill Residences. Pasay Community. Condominium 1 and 2. Binondominium 1 and 2. Yan yung mga pinagawang mga pabahay residence. Pasay Community.
Yan, yung Basay community, ano lang eh, hanggang second floor lang. Yung the rest, talagang pataas, vertical housing. O, vertical housing meaning patayo. Yan. Yung Basay community naman kasi pinagawa yon kasi ang mga tenant noon, yung mga nasunugan doon sa Basay. Kung malaki kasi yung sunog na yun, nasunugan sila. O, tapos pinariority, syempre sinulat ng mga chairman, mga barangay. Tapos pinagawa ni Yorme, yung mga tumira doon, ang priority, halos lahat ata eh. Lahat yung galing doon sa nasunugan. So yun yung pinagawa. Ngayon inaangkin, di ba? Inaangkin daw, sabi ni Yorme, sila daw ang nagpagawa, di ba? Wow. Chihuahua. Chihuahua. O ngayon, mga nanay ko, mga tatay ko, ito ako ngayon sa harapan ninyo. Inaakusahan nila. O, saan kayo nakakita ng inaakusahan? Umaamin. Bakit? Hindi ko kakahiya yung ginawa ko. Correct. At least, makapaglalakad ako ng mag-isa sa Oroqueta, sa Antipolo, sa Avenida, sa Masulok ng Maynila. Isa lang ang masasabi ko. Yes. Salamat sa Diyos. Nakaraos tayong lahat ng pandemya. Totoo ha, totoo yan. Nakaraos kami. Tama ba? Tama! Nakaraos ba tayo? Yes! O di okay? Utang. O pakisabi nyo sa kanila, pag nag-house to house dito, o pag nagpatawag ulit sa nasak, punta nyo, sayang din. Hinihintay ko yun. Ay, batch by batch yan, huwag kang mag-alala. Darating din yan. Diyan ka lang sa Gately. Oh, tay, mga lolot-lola ko, mga batang Maynila, pwede ba makisuyo? Kasi bawal na cellphone dun eh, pagka pinapatawag kayo eh. Baka mag-video. Alam mo bakit sila takot? Alam niyo ba, ngayon lang ako nakakita ng kandidato, nagsasalita sa publiko, pero bawal mag-video. Baka makakunan eh. Ang galing mo ah. Ayun, naiintindihan niya kagad. Alam niya, vote buying yun eh. Alam niya. Kaya bawal buksan yung cellphone. Saka pangalawa, alam nila, yung sinasabi nila, baka mademanda sila. O ako na umaamin, o nangutang ako, pwede ba makisuyo? Pag nakausap nyo sila, sabihin nyo, oy, utang daw kayo ng utang, magsilayas na kayo dyan, si Yorme na lang daw magbabayad. Yon. Total, yan naman din ang paratang nila. O ito, nanalo na si Yorme. O siya na magbabayad niyan, siya na magtutuloy. O wala na kayo, di ba? Yung mga sinasabi niyo, wala, ano na lang yan. Sinabi niyo lang kasi wala na kayo maibato kay Yorme Isko Moreno. Tanong namin, ano ang ginawa nyo sa amin sa loob ng 3 taon? Yun, ilatag. Nauna pa yung buhok eh. O ngayon, tay, real talk tayo, real talk. Real talk ng mga men. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Matanong ko kayo ngayon, after everything said and done, matapos mangyari at nasabi ang mga bagay-bagay, kayo ngayon ang matanong ko, ano, gusto nyo pa ba akong bumalik? Yan. Pabalik na siya! Pinachat ko na ako, ha? Tignan mo, grabe oh, ganyan. Sigurado kayo? Yes! Hindi nga. O sige nga, taas ka ang kamay na gusto kong bumalik. Oh. Talaga? Talaga! O sige, o ganito. O, babalik na tayo. O teka muna, hindi pa doon nagtatapos yun. Bakit? Yung kinuwento ko, yun yung kwento na may kwenta. Pero yun yung nangyari sa nakaraan. Eh, babalik tayo. Ano naman ang gagawin ko sa kinabukasan? Di ba dapat na marinig niyo yun?
Hindi lang sa akin, pati sa kanila, at pati doon kay yan ang tapat at totoo. Kulit niyo. Ano ang una kong gagawin? Tatanungin ko kayo. Kasi tinanong ko na maraming tao. Positibo ang sagot. Pero gusto ko malaman din dito sa Antipolo. Nay, tay, napapansin nyo ba ang Maynila? Parang dumudugyot ulit. Talaga? Totoo yan. Dami na ulit. Basura. Basura, mga magnanakaw, snatcher, nagbalikan as in. O Nay, pumanatag kayo. May awan Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Lilinisin ko ulit ang lungsod ng Yan Maynila. Diyan siya nakilala, si Yorme. Talagang, si Karen Davila nga, si Miss Karen Davila nga, ang ano ba dito? Ang sinabi niya kay Yorme noon, drastic change ang ginawa ni Yorme sa Divisoria. Talagang from chaos to, alam mo yun, hanggang sa maayos niya. Talagang, depende talaga sa leader eh. Sa totoo lang, depende. Alam mo, ang Manileño talaga, matigas ang ulo, makulit. Pero pagka merong leader na tumayo at nagustuhan ng Manileño, susunod ang Manileño. In fairness sa mga taga-Maynila, in fairness sa amin, pagka alam namin na hindi kami uubra sa leader, gaya na Yorme Isko Moreno, sumusunod. Pero pagka yung mga yan, alam nila na kakayanan nila yung leader nila, hindi susunod yan. Totoo, ilan lang yung susunod. Diba? Pero kasi, may respeto eh. Pagka Yorme Isko Moreno kasi, believe at may respeto eh. Totoo, may respeto na pag siya ang tumayo bilang leader, susunod eh. Sumunod nga noon eh. Sumunod noon, yung mga kapulisan, sumunod, napilitang umaksyon, magkaroon ng police visibility, mga checkpoint, sumunod. Diba? Ang nakakapagtaka lang ngayon kasi, bakit nagkabalikan? Nagkabalikan lahat talaga. Pati mga tulongges bumalik, street dwellers bumalik, yung mga vendors na sakop na, hindi lang bangketa, pati kalsada, bumalik. Mga hindi naman taga Maynila, karamihan dyan eh. Iilan lang yung, baka nga wala pa eh. Ang karamihan na totoo, ang mga taga Maynila dyan, usually, sila yung may pwesto. Kasi sa sobrang tagal na nila sa Maynila, nakakuha na sila malamang ng pwesto. Di ba? Kanina nga papunta rito Galing ako Abinida, numangka ako dito sa Antipolo. Tuwan-tuwa ako para sa inyo Bakit? Ngayon ko lang nakita, ito real talk tayo real talk. Ang tatagal na natin dito sa Blooming Treat. Sumasakay ako rito, Divisoria, Blooming Treat, Palintawak. Dito lagi ang babaan yan. Ngayon ko nakita liwaliwanag ng kanto. Naalala niyo yan? Lahat ng kanto, intersection, crossing ng ilalim ng LRT1, pinaliwanagan, pinailawan ni Yorme Isko Moreno. Carriedo Station, Avenida, yung Corner Recto, yung UN Avenue, Pedro Hill Avenue Station, yan, lahat yan may ilaw hanggang makarating ka doon sa dulo. Lahat meron. Si Yorme Isko Moreno. Buti hindi nga, hindi nakin yan. Ang intersection ng LRT, nilagyan ko ng ilaw. Tama ba? Na-appreciate ko. Bakit? Kahit paano buhay pa yung alaala ng nakaraan. Kapaki-pakinabang ba sa driver yan? Yes! Sa lalakad? Yes! Exactly my point. Sakto. English yun. Pangalawa kong gagawin, kayo ulit ang tatanungin ko. Nay, tay, napapansin nyo ba? Nagpapalikan na naman ang mga tulongge sa Maynila. Nagkalat na naman ang kriminal. Snatcher, holdupper, solving boy. Saan ka nakakita? Tanghaling tapat, Abinida. Ordinaryong jeepney driver, naghahanap buhay, dadakmain ng 4 na bata, yung kanyang kinita, mamiso. Anong uri tayo ng gobyerno? Nagkalat pa nga yung mga barya niyan Hindi ng kapanatagan sa tao. Di bali tayo mahirap, huwag lang tayong dugyot. Di bali tayo mahirap, makapamuhay lang tayo ng panata. Nay, tay, dumami na naman ang adik. Kaya mga adik, balik na ako. Yan na. Kaya na, nag-warning na ulit. Masamang chemical yan. Sige lang, rolling. Rolling na. Ito Diyos na tayo, Diyos. Joystar Mafia.
real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa. Ang pangalawa kong gagawin, may awa ang Diyos. Sa tulong niyo, nakabalik tayo. Tay, pumanatag kayo. Ipabalik ko sa inyo ang gobyerno sa umaga, Yan. sa tanghali, Yan ang na-miss. sa hapon, sa gabi. Madaling Ang araw. Madaling araw, may gobyerno ulit sa lungsod ng Maynila. Habang natutulog kayo, panatag ang isipan ninyo dahil alam ninyo madaling araw na nag-iikot pa si Yorme. Kaya mga talongges, 34 days na lang. Yes! Sabi nga ni Freddy Aguilar, magbago ka, nang di ka magsisi sa uli. Ano, Apple? Pwede na ako? Pangatlo kong gagawin. Pangatlo at huli. Wala na. After this, anong gagawin ko? Ibabalik ko MBN. Bakit? Yun ang susi ng tagumpay ng syudad na to. Bakit? Paano ko nasabi? Yun ang ginawa ni Lee Kuan Yew. To address minimum basic needs. Housing, education, healthcare, jobs. Yung apat lang na yun, tataas na ang antas ng pamumuhay ng tao. Maganda ba Singapore? Yes! Bulok yun. Ay, Ako na nagsasabi sa inyo, bulok yun. Dugyot. Ang kriminal doon, 5-5. Ang opium nung araw doon, pinapala. Pero tingnan nyo ngayon, dahil sa pamumuno ni Lee Kuan Yew. Yes, Maganda ba totoo. Singapore Nakapunta ngayon? na ako dyan. Grabe. Maganda? yes! Sino nakapunta na Singapore? Oo, grabe. Sinong hindi pa nakapunta Singapore? Umpisahan nyo na, malayo-layo yun. Ganda ng Singapore. Yan yung mga bansa, isa sa mga bansa na pagka napuntahan mo, hindi mo na nanaisin pang bumalik sa Pilipinas. Totoo, yan ang unang sinabi ko. Sabi ko, sobrang ganda, ayoko nang bumalik. Makukumpara mo eh. Whether you like it or not, sasabihin mo, huwag tayo magkumpara kasi iba yung Pilipinas sa Singapore. Pero hindi, pag nakapunta ka doon, makukumpara mo at malamang baka sabihin mo din, pucha, ayoko nang bumalik. Oo, mapunta dun. Because I do believe, hindi ko kayo mapapayaman o anumang uri ng gobyerno. Pero ang gobyerno, tungo sa programa, kaya niyang pataasin ang antas ng pamumuhay ng kanyang nasasakupan. Yan, mga nasimulan ko na, itutuloy ko na lang ang pabahay, eskwelahan, ospital, at special mention, yung health center, wala nang online. Yan. Online. Sinacharot-charot tayo. O ngayon, nagpapatuli. Nananawagan. Papatuli ka daw. Pero kailangan mo ng PhilHealth. Kalahin mo, pati yung iyo pinagkakitaan pa. Hindi talaga, alam mo, yan ang difference. The difference between a person who understand yung kanyang nasasakupan o as another person who doesn't understand the feelings and needs of his people. Kaya, Nay, Tay, gusto nyo pa ba akong bumalik? Yes! Special mention lang. Pasensya muna kayo mga bata. Mga batang Maynila, ito special mention ko lang para sa mga minamahal ko, pinakapaborito kong lolo't lola, nanay at tatay ng mga senior citizen. Nay, Tay, yung mga hindi na napepensyon dahil hindi na botante, dahil may sakit, pumanatag kayo lahat ng nawala sa inyo, ipapalik ko sa inyo. Dari mo, ginawa pang 1,000 kasi maghahalalan. Gusto pala nilang gawing 1,000, sana nung pagkaupo pa lang nila, ginawa na nila. Yun. Hindi kung kailan malapit na ang May halalan. kanta dyan. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Oh, nawala nga. May 1,000 ka nga, nawala naman yung cake. May 1,000 ka nga, wala ka namang vitamins. May 1,000 ka nga, wala ka namang insure. May 1,000 ka nga, wala ka namang black rice. Binawi din. Tinamad,
Binigay na lang yung Chappy. Kaya, Nay, Tay, para sa inyo to, lahat ng naibigay ko, lahat ng nasimulan ko, bilang pagmamahal at pagmamalasakit sa mga matatanda natin, ibabalik ko sa inyo, mga minamahal kong senior citizen. Laki ring gastos dyan sa ganyan. Tay, Tay, tapos na po, uya na. Ba't pa ako sa 4? Gusto nyo ba talaga? Babalik ako? Yes! Promise? Promise! Pwede ba ako makisuyo? Straight nyo na to. Ha? Your miss choice na lang tayo. Ang nanalo lang dyan, yun lang, yung nasa dulo. Si Sarkal, si Tol Sarkal. Sa kasamaang palad, yun lang yung nasa dulo. Pero ito na sasabihin ko sa inyo, may nasabi kasi si Congressman Joel Chua kay Yorme Isko Moreno na talagang hindi daw makain o manguya ni Yorme Isko Moreno. Talagang ang ang kwento nga sa akin ni AC, ang kwento sa akin ni AC, si AC tropa din natin yan. Noong proclamation daw talaga ni Yorme Isko Moreno, nakita niya si Joel Chua, talagang umasim na ang mukha ni Joel Chua. Hindi man alam ko madali magpatawad to si Yorme Isko Moreno kasi talagang alam mo politika, after ng politika, magkakabati na yan. Usually pa nga, nagtatanimo pa ng samalaw, yung mga supporter, di ba? Pero ano man yun, syempre, personal It became personal to Yorme Isko Moreno na talagang ang bigat siguro na sinabi. Kaya talagang, di ba nga, doon sa interview niya sa Bilyonaryo, nanlilisik pa yung mata ni Isko Moreno. Siguro talaga, mabigat. Kasi parang parang minura, dinuro, parang ganun Parang ganun sa isang caucus din ni Yorme Isko Moreno. Parang ganun. Minura, dinuro-duro, parang ganun. May ebidensya naman nata si Yorme, si Letlet yung sinasabi niya. Saka si Congressman Valeriano. Pero syempre, magkaalyado naman yung dalawang yun, di ba? Ang mga yan, alaga yan ni Yorme Isko Moreno. Alam ko, straight sila nun Straight sila nun, alaga ni Yorme. Nanalo lahat, alam ko, nanalo lahat Kaya talagang alaga ni Yorme Isko Moreno. Ang di lang matanggap talaga na after nun, ganun na ang touring nila kay Yorme Isko Moreno porket kalaban o nasa kabilang side na. Pero ngayon, nanalo na si Yorme Isko Moreno. Umpisa na. Ang official na upo niyan, June 30. Tapos July 1, official start. Siyempre, di ba? Alam mo naman pag-umpisay mo kagad ng June 30. So July 1, gaya nung last 2019, ganun din. July 1, nasimula, 100 days binakbakan. 100 days yung panimula 100 days yung paniwala, parang introduction yan, bakbakan, linisan, bakbakan. Mapapanood nyo dito yan. Pati dun sa pinsan natin, sa channel natin, yung Batang Maynila, Batang Pandago, yung kanina, lalabas lahat ng mga update, yung mga clearing operation, lahat ng paglilinis, updated tayo dyan, ipapanood ko sa inyo. Baka maglagay din ako dito sa Joe Malone TV. Pero kasi dito, ang ginagawa kasi natin dito, issue ng bayan natin yung pag-usapan Pinag-uusapan natin yung mga issue, lokal man o nasyonal, o kung kakayanin natin sa ibang bansa, gagawin natin. Pero ayoko kasing umarap sa inyo nang hindi ko alam yung kwento gaya ng sa ibang bansa. Kaya bihirang-bihira ako sa The Hague, sa Netherlands. Kasi hindi ko nasusubaybayan Ayoko naman naharap ako sa inyo na, tama lang naman, di ba? Ayoko nga harap sa inyo na hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Parang I cannot teach you what I don't know. Di ba? Dito, sa lokal, pati kaya BP Inday Sara, sa mga Duterte, may mga analysis tayo, may mga teorya tayo. Kasi alam ko, naaral ko, di ba? Bago ako umarap sa inyo, never ako nga harap sa isang bagay na alam kong hindi ko kaya. No. Hindi ko gagawin yan. Clearing operation sa Maynila, i-cover natin yan. Manila updates, yung mga papaganda, yung mga beautification, mga ginawa na Yorme, etc. Lahat, lalabas yan. Makapanood nyo sa akin. Subaybayan nyo na lang yung mga channel natin na Joe Malone TV, yung sa pinsan ko na Batang Maynila, Batang Pandago, yung sa isang tropa natin na Kwentong Maynila. Yan, lalabas lahat yan dyan. Diyan yung makikita yung mga update na nangyayari sa lokal sa Pilipinas. Pero syempre, dito sa atin, meron din tayo dito, pinag-uusapan natin sa Joe Malone TV, yung mga update, yung mga issue na kailangan natin na pag-usapan at kailangan natin himahimayin. Okay? Maraming salamat mga kayon, Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan.